Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin nating pag-usapan ang mga kaganapan ng Dabarkads natin. So kahapon waling nagsama-sama ang pamilya ni Bossing Vic Soto para i-celebrate ang birthday ni Oyoboy. Kumain sila ng sama-sama sa isang restaurant. Makikita nga po na kapwa masaya ang lahat mula sa anak ni Bossing hanggang sa mga apo nito. Nakakatuwa lang makitang buo at sama-sama ang Soto family kahit na hindi sila madalas magkakasama. Samantalang si Raisa May Dizon naman, ine-enjoy ang vacation sa Boracay kasama po ang kanyang pamilya. Nagbahagi nga siya ng picture kuha sa Boracay with sister niya. Hindi talaga may pagkakaila mga Kadabarkads na tunay na dalaga na si Raisa May Dizon. Samantalang si Maine Mendoza naman po umattend ng kasal sa kanyang high school friends kasama ang kanyang asawa. Samantalang si SQ Eunice naman mga Kadabarkads, diba, umattend din po siya ng kasal dito po yan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, and ine-enjoy na din po ang vacation niya dito. Narito nga po ang ilan sa mga kuha ni SQ Eunice na kung saan talagang sinusulit ang kanyang vacation. Samantalang meron pong babala ang TBJ or ang Itbulaga sa lahat ng Dabarkads natin para yan sa mga mapagsamantala pong tao at mapanlamang sa iba. Sabi nga dito ng TBJ, beware of scammers. Do not trust any messages, calls, or posts claiming to be from Itbulaga, TBJ Production Inc. unless they are officially announced on the show or posted on Itbulaga TBJ Production Inc. verified social media account. So pinag-iingat po ng Itbulaga mga Kadabarkads ang lahat at wag daw kayo magtitiwala sa mga nagme-message sa inyo or tumatawag na sila daw po ay taga Itbulaga or TBJ Production. Meron po kasing kumakalat mga Kadabarkads na ganito, seeking talent for new film project. Hindi po ito totoo mga Kadabarkads na kung saan iniengganyo ang lahat na mag-audition at mag-apply dito para maging isang talent. Wala pong ganitong pinopost ang TBJ mga Kadabarkads. Scammer po ito. Kaya wag tayong magtitiwala dito, okay? Unless pinost ito ng TBJ sa kanilang verified account na social media. Mag-ingat mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol naman dito kay Jerome Ivardome. Kamusta na kaya siya mga Kadabarkads? So meron tayong magandang update tungkol kay Jerome Ivardome, pero bago natin pag-usapan yan, ayon nga po sa isang netizen dito sa Geromantics Global, eto po ang kanyang panawagan. Sabi niya, can we give space and breath a little bit for Jerome Ivardome and especially po sa love life niya. Give some respect po. Wag na po tayong makialam sa puso ni Jerome. We are here to support him, hindi po mag-create ng issue or whatsoever sa kanya. Bilang solid fan ni Jerome, let's give him time. Mag-rest lang siguro siya dahil overwhelmed sa pagbabago ng buhay niya mula sa The Clones contestant hanggang naging talk of the town or the whole world na. Respeto lang natin ang kailangan niya, wag po tayo mag-speculate ng kung ano-ano. Jerome Ivardome hanggang dulo. So tama po yung ipinayo o naging panawagan ng isang netizen. Hayaan muna natin si Jerome Ivardome dahil alam natin na magsasalita din po yan kung ano ba talaga yung nangyari sa Itbulaga at sa kanya kung bakit hindi na po siya nakikita sa naturang programa. At eto po ang good news mga Kadabarkads. Save the date, sabi ko nga po sa inyo, para ito sa project ni Jerome Ivardome this coming February 14, 2026. Yes, meron po siyang panibagong project. Hindi pa nga po nasisimulan yung kanyang concert, di ba? Dito po sa RJ Bistro, abay meron ulit siyang panibagong concert mga Kadabarkads. February 14 yan, ito yung may title na Love Beyond Time. 4 legends, one unforgettable
night. So, sino-sino ang mga kasama? Andyan po syempre si Jerome Ibardome, Nas Poblete, Franz, and Varon Carl Serrano. This February yan mga Kadaberkads. Abang-abang sa mga magbebenta po ng ticket para ma-reserve na po ang inyong slot mga Kadaberkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang noontime show na irereklamo po ang naturang producer dahil hindi daw sila nababayaran po ng talent fee. Sabi nga dito, halos 2 taon na ang nakakaraan mula nang magpaalam sa telebisyon noong March 2, 2024 ang noontime variety show na tahanang pinakamasaya pero hanggang ngayon, hindi pa nababayaran ang talent fees ng mga host ng programa ng Tape Inc. Sina Cherry Solomon, Boboy Villar, Desiree Choi, Paulo Contis, Isko Moreno at ang magkapatid na Mabi at Cassie Ligaspi ang ilan sa mga hosts ng tahanang pinakamasaya na di umano, hindi pa binabayaran ng Tape Inc. ang kanilang mga talent fee. Si Charis ang nagbulgar sa atraso ng Tape Inc. Nangyari ito sa January 10, 2026 episode ng Your Honor, ang podcast show nila ni Buboy sa YOLOL, ang YouTube comedy channel ng GMA Network. Si Desiree ang guest ni Charis at Buboy sa Your Honor at ang utang ng Tape Inc. sa kanila ang isiniwalat ni Charis. Di ba magkasama tayo sa tahanang pinakamasaya noon? Hindi ba hindi pa tayo bayad? Huy, 2026 na tape. Baka naman ang revelasyon ni Charis. Sabay patutsada pa ni Charis, hindi na ang pagiging mabait ang New Year's resolution niya dahil 2 taon na niyang sinisingil ang pera na kanyang pinagpaguran pero wala umanong nangyari. Hindi na ako mabait. Yan ang New Year's resolution ko. Gagawa na natin ito ng solusyon, ang sabi ni Charis. Oo nga, tama, sang-ayon ni Buboy sa pahayag ni Charis. Tulad ng kanyang Your Honor co-host, importante na masingil niya ang kanyang unpaid talent fees mula sa Tape Inc. dahil may mga anak siya na binubuhay. Sa dulo ng bahagi ng episode, inulit ni Charis sana bumalik na tayo sa mga dating araw na nababayaran tayo. Saya-saya lang. Sang-ayon ni Desiree, oo, ang usapan namin dati. Kailan? Kaysa kamusta ka, hindi yung kailan. Nabayaran ka na? Ang pangit, di ba? Magtatatlong taon na hopefully this 2026. Kahit nawawalan na ng pag-asa, umaasa sina Charis, Buboy at ang mga apektadong tao na mabayaran sila dahil naging maganda at maayos ang pakikitungo nila sa mga producer ng nagsara na programa. So ayun naman pala mga Kadaberkads, no, hindi pala sila rin nabayaran po ng Tape Incorporated. So nakakaawa naman etong mga naging host ng tahanang nagsara na kung saan until now hindi pa nababayaran. So sana mabayaran sila ng Tape Incorporated dahil pinagpaguran nila yon. And syempre nagtyaga yung mga yon sa programa ng tahanang pinakamasaya kahit na ang daming nang babatikos sa kanila, di ba? So kayo ba mga Kadaberkads, anong say nyo dito? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.